nakasulat lahat sa Biblia. Amen, amen. Pero secondary lang yun. Ano mo yaman kung hindi ka naman ligtas? Tama. Diba? Mark 8:36. Ano sabi doon? For what shall it profit a man or a woman if he or she gain the whole world but lose his own soul? Kaya importante, kaligtasan mo na. Ngayon, dahil alam mo na, wala ka pa sa langit, dapat hindi ka naghihirap. Ang isusunod natin kasi, kayamanan sunod, kagalingan. Wow. Oo. So dito muna tayo sa kaligtasan. Laliman natin, hukayin natin. No? So sabi ni Paul sa Romans 1:16, hindi niya ikinahiya. I am not ashamed to preach the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. To the Jew first, then to the Gentiles. Una sa Hudyo, pangalawa sa atin. Ngayon, sa verse 17, ito, 17. Okay, sa verse 17, Roma pa rin. Okay, ano sabi? Sige. Ay kaniyang ipadayag ang pagkamatarong Yun. sa Dios ikan sa pagtuo ngadtos pagtuo ingon sa nasulat apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Yun. So, ang sabi doon, for therein, yan, sa pamamagitan nito, yung pagkamatuo, yung word dyan ay, the righteousness of God. Tarong sa Ginoo. Okay. Di ba kinakanta natin, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Ano kasunod? And His. Yun. Hindi yung ating, our righteousness, hindi. His righteousness. Yung kabanalan ni Kristo. His righteousness. Not our own righteousness. So sabi ni Paul, sa gospel, diyan nakasalalay kaligtasan mo. Para ka matuwid sa harapan ng Diyos, kailangan mo magtuo. Kaya, the just shall live by faith. The righteousness of God was revealed to us from faith to faith. Mula sa pananampalataya, tungo sa Palataya. Kasi nasusulat, Habakuk 2:4 yun. The just shall live by faith. Amen. Yung matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Palataya. Hebreo 10:38. Ang tapat kong lingkod, mabubuhay sa pananampalataya. Pag siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Akala kasi ng marami, kalulugdan ka pag nag-backslide ka. Nasaan si Cap John, si Pastor John? Nagluluto? Napunta sa... O, tingnan mo, kapitan. Kapitan sa amin. Kapitan sa baryo. Tagaluto lang natin. Huwag niyong palabasin. Inang, wag. Katayin natin. Pumapasok ni. Hulihin mo. Tinula natin. Sige, tayo ng bishop. Babaga na kung sino may-ari ka. May kasalanan niyo, pumasok sa teritoryo natin. Hindi, baka mo. Tingnan mo na. Ano sabi? The righteousness of God was revealed to us from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. So, ibig sabihin, ikaw ay banal, ikaw ay mapapawalang sala, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos dahil dito sa mabuting balita. Yan. Dahil dyan sa mabuting balita. No. Ano ba yung mabuting balita? Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan, inilibing at muling yan ang mabuting yung kamatayan niya malalim. Malalim ang dapat na mahukay natin ang lalim nun. So sa pamamagitan ng mabuting balita na pinangaral niya, ang lahat ng mga tao magiging matuwid sa harapan ng Diyos kung sila'y mananalig.
Ano ba yung pananaligan? Yung namatay sa krus. Yung nagbayad. Yung tumubos. Yung naghugas. Yung umako sa ating kasalanan. Amen. Kailangan doon nakasentro kay Jesus. Kasi siya ang author of our faith. Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus. The author, the finisher of our faith. Sige, basahin nyo nga sa Bisaya. Wala na. Wala na, Pastor. Basta si Pastor. Itutok ka ang atong mga mata, ngadto kang Hesus na maoy gisandigan sa atong pagtuo o tighingpit niini. Oh, yun. Wala Ano yung word? tighingpit. Ano tighingpit? Ayun, ito yun. Si Jesus daw, siya yung author. Siya yung finisher. Wow na finish. Impet. Finisher. Ito diyan. Yun. Kasi nga, Finish na, finish. oo. Ibig sabihin, para makumpleto ka, na banal sa harapan ng Diyos, kailangan tumingin ka kay Jesus. Siya yung author of our faith. Ha? Siya yung simula, the first, the last, pati future, di ba? Ngayon, ano itong mabuting balita na pag nanalig kayo, sa harapan ng Diyos, banal kayo. Teka mo na. Sabi ko sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng tao, ha? Sa Diyos muna tayo, bago tao. Huwag niyo muna ihalo yung tao. Ang tao tumitingin sa panlabas na ano yan. Ang Diyos nakatingin sa puso. So, pag-usapan muna natin, Job 9:2. May tanong doon si Job. Sabi doon, how can a man as a sinner be just with God? Alam ko ito'y totoo. Ngunit paano ang taong makasalanan magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Job 9:2, nakadungog na ako ni anang tanan kaniadto, apan unsaon man pagdaog sa tao batok sa Dios. Yun. 9 verse 2 ho. How can a man be just with God? Di ba ang lahat ay nagkasala? Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Hello, mga anak ng Diyos. Amen. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Lahat niya eh. So lahat tayo makasalanan. Amen. Tama? Amen. Number 1 ako dyan. So how can a man like me as a sinner be just with God? Paano tayong mga taong makasalanan magiging banal, matuwid sa harapan ng Diyos? Di ba yun na dapat na masagot? Kaya nga ito ang napakaganda. Bago ibigay, doon, basahin nga muna natin, Romans 5:13 nga, tingnan nga natin. Romans 5:13, bago natin lundagan dapat yun. Pero, kaklaruhin ko lang. Sige, kaklaruhin ko. Sige. Ano sabi, Pastora, Inday, ng buhay? Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Oh. Apan diin walay balaod, wala usay sala. Oh. Ibig sabihin, wala pa yung kautusan, nandun na yung kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Pastor, di ba? Wala pa tayo sa mundo eh. Nandun na yung kasalanan eh. Hindi pa nga binigay yung kautusan eh. Nandun na yung kasalanan eh. Teka muna, paano ba nangyari? Yun. Dito, tingnan nyo sa verse 19 muna. 19, dyan. Dyan din. O, tingnan nyo. Sige. Sige, basa. Umupo ka na lang. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasala. Oh. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. Yun. O, ito. Larawan kayo ni Adan. Yung unang Adan. Kaya naman, larawan ng pangalawang Adan.
Adan, which is Jesus. Kayo ang larawan ni Jesus. Dito tayo larawan ni Adan. O, tingnan nyo. Dahil sa kasalanan ni Adan, lahat tayo ngayon makasalanan. O wala ka pang nagawang kasalanan, makasalanan ka na. Naintindihan niyo ba? Yes. Okay, Psalms 51:5, Pastor nga. Wait. Okay. Dandahanin ko mabuti to. Awit.